let's say rating mo dun sa Superman? I would give it a 9, personally. Oh, Uh, mm. The reason is, James Gunn. refreshing kasi for me yung yung Superman na yon. Dahil Superman siya na nagsisave literal ng mga tao na ang main purpose niya ng pagiging Superman is to save people or save lives. Right? Kasi yun yung ayoko sa Man of Steel eh. Maganda yung Man of Steel, Henry Cavill. Talagang Superman na Superman. However, nakalimutan ng film na yun yung pagiging icon ni Superman as a superhero na ang main focus is mag-save ng mga tao. Kasi yung Man of Steel, yeah, may mga parts na nag-save siya ng mga tao, but sobrang nasira yung lahat ng yung city. Tapos ang main focus is yung buhay ni Superman, yung si Zod, yung bad guy, yung villain, right? Yun yung focus ng movie. Pero sa Superman na to, ang focus is, yeah, may focus kay Superman fighting si Lex Luthor. Pero makita mo, kahit yung pagbagsak lang nung malaking spoiler to, pero kahit yung pagbagsak lang nung monster na nilalabanan nila in the middle of the city, pinigilan niya na bumagsak sa isang building. Kasi may mga tao doon. And then he even asked yung mga tao kung okay lang ba sila. 'Di ba? That's the kind of Superman that is Superman sa comics. 'Di ba? Na ang ang main Questionable. focus is, Pinaka-essence niya. oo, yun kasi kaya nga yung S, 'di ba, na logo niya, it's a symbol of hope daw, 'di ba? So yun yung nagustuhan ko sa Superman na yun. It's doesn't take itself too seriously. Um, at sobrang na-highlight doon yung pagiging superhero ni Superman. Tapos, bagay na bagay pala doon sa actor yung pagiging Superman. Anong pipiliin mo? Yung Spider-Man na directed ni Sam Raimi or yung ano na to, Superman Superman na ngayon ni James Gunn? Kasi parang feeling ko same element sila ni Sam Raimi dun sa Spider-Man. Nagsisave talaga din siya dun. Although Mm. focusing dun sa becoming of Spider-Man ni Tobey Maguire, meron din element talaga nagsisave siya. I don't think that So, sa tingin mo, you can compare both kasi parang it's apple to oranges eh. Kasi Superman, um, si Superman kasi is, yeah, nagsisave siya ng mga tao, pero mainly ang mga kalaban niya is mga out of this world eh. Mga aliens and ano eh. So, compared kay Spider-Man na street level, mga thugs, mga tao lang din yung kalaban niya basically, ah, right? So it's really different. So hindi ako makakapili kung ano, kasi paborito ko rin yung Spider-Man, especially Spider-Man yeah. 1 and 2. Yeah. Pero gets ko yung tanong doon ni Tom na like script-wise, yung parang humorous approach sa script. Like yung kay Sam Raimi and sa James Gunn film na Superman. Pero yun, it's really just hard to compare din talaga. Kasi ayun nga, si Superman ni Spider-Man ni Sam Raimi is yung talaga, friendly neighborhood Spider-Man. Like, Yeah, ayun talaga totoo. yung Yeah. essence niya. And yun, so of course, sa Superman ni James Gunn, tama si Sid doon, is refreshing approach na Tsaka sabi nila talagang yung sa original source, yung sa material talagang nag-follow daw talaga sila doon. Follow Tsaka through. Yes. ayun, binalik nila yung nasa labas yung brick na superhero. Talaga ba? Nagustuhan niya talagang so comics, 'di ba? Mga ganyan. So, kahit yung Yeah. kahit yung color palette ng movie, 'di ba sobrang makulay. Alam mo 'yon? Sobrang vibrant na movie. Kaya Good job siya, sa kanilang editing nila. sobrang superhero yung parang straight right out of the comics. Kasi yun naman talaga yung essence ng pagiging superhero. Kasalanan kasi ito ni Christopher Nolan dun sa Batman trilogy niya eh. Kaya sinunod yun, kaya yan yung Man of Steel, yung mga superhero after ng Batman trilogy, The Dark Knight yan. Kaya naging dark yung mga itsura, yung theme. It's because of The Dark Knight kasi it's a serious movie. Hindi nila alam, Batman is different eh. Kasi yung story talaga ni Batman as a superhero is dark talaga. Dark naman talaga. So you really cannot compare that
to Superman na ano, medyo vibrant. Saka yung ano na naalala mo ba Vin yung scene yung ano nila? Yung may fireworks, yung background, tapos dalawa sila ni Lois Lane. Gusto ko rin yung scene na yun kasi contrast, nilalabanan nila Green Lantern yung kung ano man yung Dun parang sa parang parang jellyfish-like jellyfish. na Oo, parang jellyfish na monster. tsaka yung pacing ang ganda, hindi ako na-bore sa pacing ng Superman na yun. Nakakabitin, pero And hopeful ako sa future ng yeah, DC and when it ngayon. comes to moment, siguro for the edit sake na lang din kasi yung masasabi kong signature James Gunn moment or scene doon is yung kay Mr. Terrific. Yung nag-flex siya ng gadgets niya, ang daming tinamaan na mga enemies around kasi multiple enemies tapos I would say na signature style kasi nung sa Guardians of the Galaxy, yung scene naman ni Yondu doon Yondu. na yung parang stick niya, yung lumilipad, 'di ba marami ding alien na tinamaan. So ayun, sobrang comparable ng dalawang scene na 'yon. So yeah, so I was like, okay, this is really a James Gunn film or James Gunn tawag dito, yun, theatrics sa movie. So ayun. Isa yun sa mga favorite na characters ko doon sa Superman, si Mr. Terrific. Ano siya, akala mo matalino lang ganyan. May ganun pala siyang arsenal no. Sorry Tom kung na-spoil ka sa mga ano, hindi mo napapanood. But anyway, Okay lang yan. ikaw ba anong rating mo doon? Sa akin, yan, ano kasi, hindi ko maiwasan ma-compare nga doon kay Henry Cavill na Superman sa Man of Steel. Siguro, pag-compare ko doon, from Man of Steel tsaka to parehas lang sila, 9 sila sa akin. So, same lang tayo, 9 din. Yung ine-envision kong Superman na mala Dragon Ball fight scenes, nandun sa Man of Man Steel of Steel. Talaga? Sobrang ano ako sobrang mind blown Ganda pala niya, talaga ako Dragon sa fight scenes doon na parang alam mo yun, nag-materialize na into live action na ito yung gusto kong mangyari sa live action. Yun ang Ay, may napapanood ko teleport, sa ganun. anime. May teleport. Na napakita Oo, yung mga ganun strength. yun. Napakita yung strength mismo ni Superman. Tumatagos ng multiple buildings, Buildings. binabato sa mga establishments. So, sabi ko, wow, eto, for real, ganun nangyari na talaga sa live action. It's just that may mga may mga naka-caught off guard akong scene doon sa Man of Steel Like, let's say yung Batman versus Superman, yung yung sa climax, yung parehas pala sila ng pangalan ng Where's Martha? mother nila. Si Martha. Yeah. Parang, okay, parang sapat bang dahilan yun para Para itigil mag-away yung sila. reach masyado yung doon, yung writer. Yan. Pero dito, perfect dito yung sa pag-deliver ng narrative dito ng kay James Gunn. Yan. Sobrang yun nga, makulay, dynamic, highly dynamic superhero film. Yeah, so I'm looking forward pa kasi parang maganda yung gagawin nilang universe around it. Parang magiging Marvel-like na rin siguro. Magkano kaya Yung ano binigay rin, kay James Gunn doon? malaki kasi kinuha siya from diba, Marvel. Pinirata siya. Baka malaki. But ayun, anyway, speaking of Marvel, yan. Yung Fantastic Four, yan, pinanood din namin sa sine. Actually, nung nanood kami ng Fantastic Four, 4DX, yung gumagalaw pa yung upuan. Yeah, so 3D tapos gumagalaw yung upuan. Na-enjoy ko rin yun. Na-enjoy ko yung Fantastic Four. Kasi Fantastic Four, so dapat 4DX, di ba? Anyway, ayun. Parang endorse mo Hindi. Actually, na-enjoy ko yung film. Na-enjoy ko naman. Siguro ang ano ko lang, ang criticism ko lang sa Fantastic Four is yung hindi siguro napansin masyado yung si The Thing, saka smartest man alive si Reed Richards. Pero ang dami niyang may mga stupid decision siya doon tapos yung baby nila is CGI. Ano ba naman 'yan? Baby na lang CGI pa Hindi ko napansin CGI yun pa pare. yun. CGI yun, yung anak nila. Okay. Tapos yung plano nila to trap Galactus doon sa sobrang
sobrang stupid. But anyway, other than that, na-enjoy ko yung movie. Masaya naman siya. Kahit yung color palettes, ang ganda rin ng color palette ng Fantastic Four. Sobrang retro futuristic yung vibe Oh, ng ganda movie. naman. Tapos yung una yung reveal kay Galactus yung una, yung ang liit lang nila sa scene, tapos napakalaki ni Galactus, 'di ba? Sabi ko, wow, damn. Ito yung kalaban nila. Paano, 'di ba? Tapos yung plano lang nila is susuntukin nila or parang susuntukin lang nila si Galactus or something like that. Something to that effect. Tapos nung dumating na si Galactus sa Earth, parang lumiit siya bigla dun sa yung scale from Earth to Galactus. So yun, Oo pero nga, parang hindi siya proportionate yung nasa mm, space siya tsaka sa nasa right? Earth. Oh. 'Di ba? Mm. Kasi lalo ko napansin 'yon dahil 'di ba naka 3D, 'di ba? So nung nakita ko yung scene na 'yon, ganun lang sila literal sa mata ko. Tapos napakalaki ni Galactus. Tapos pagdating doon nasa Earth na si Galactus, parang hindi ni Galactus dito ah. Laki niya doon sa isang scene. But anyway, 'yon. Outside ng mga 'yon, it's a fun movie na enjoy ko siya sobra. Rate ko pala, sorry. Personally siguro rating ko sa Fantastic Four is 8. Sa akin 7, yeah. 7.5 sa akin yung Fantastic Four. Although highly commendable talaga yung ginawa nila, yung setting doon na parang alternate universe ng Earth na Yeah. retro pero high-tech. Ayos yun. Pero yun Earth nga, number yung ano mga yun? Earth number something, ganyan. Yun, siguro nagustuhan ko lang din doon yung pag-present nga nung sa dilemma na gustong in exchange of the baby para i-spare yung Earth, di ba? Yung line doon ni Sue, nung na hindi niya daw isa-sacrifice yung baby niya for Earth, pero hindi niya rin isa-sacrifice yung Earth for the baby. So, yun yung sabi ko na nagawan ng paraan through script. Hindi katulad ng sa Batman versus Superman na ano yun, parang ganon. Parang nagawan ng paraan ba, nag-connect yung script yung sa dilemma. Pero And problema ko yun, rin kasi doon, parang sorry. oh, Problema ko kasi doon sa dilemma na 'yon. Not the dilemma itself, pero kung paano hinandle ni Reed Richards nung pagbalik nila sa Earth. Yung may press con, 'di ba? Press conference. Um, ikaw yung pinakamatalinong tao 'di ba, smartest man alive siya, si Reed Richards. oh. Pwede mo naman sabihin na we will answer your questions pero wag muna ngayon kasi kakagaling lang namin sa space, ganyan. Bakit hindi niya lang sinabi muna yun? Kaysa magkaroon pa ng conflict, 'di ba? Doon sa Earth, magkaroon ng panic. 'Di ba? So, hindi ka ba makaisip ng ibang sasabihin? Ba't kailangan mo sabihin na Galactus is asking for the baby? 'Di ba? Yun, Ba? tama ka doon, pre. Parang ba't nila inamin? Na hindi tanong ko sa wife ko, ba't nila inamin na sobrang transparent naman nila. Inamin talaga agad. Inamin talaga sa buong mundo na yun ang condition, di ba? Tsaka ayun, gusto ko rin yung batuhan na nga din ng linya nila doon, nilang mag-asawa. Basta may sinabi doon si Mr. Fantastic na na kilala mo ako, ganito ako na is the objective kind of guy nga na gano'n. And sabi naman ni Sue, parang yun nga ang kinakatakot ko for being you. Parang alam mo yun, yung dynamics between husband and wife. So yun yung angulo na yun. Sabi ko nga hindi pala to pang talaga pang bata. Parang more on pang couples tong movie na to. Yun lang, So yun lang yun, pero siguro. lang. Ang laking detriment kasi sa movie talaga na si Mr. si Reed Richards, being the smartest man alive, hindi ka nakaisip ng contingency, alam mo yun, lahat kasi kung ikaw pinakamatalino sa buong mundo, lahat na yan may isip mo 'di ba? Lahat na ng consequences, lahat na ng options may. So ibig mo sabihin, Si mas marami Doctor pang naisip na option si Doctor Strange kaysa sa'yo. 'Di ba? Doctor Strange. Anyway, Or ayun lang. it's possible na confident sila na kaya nilang ma-resolve yun kaya inamin na lang din nila. Pero caught off guard din ako doon. Kaya 7.5 kasi bias lang ako. For me, Fantastic Four is not flashy. Like yung set ng heroes na yon.
Hindi ko lang talaga sila trip. Kaya di ko mabigyan ng higher rating. Yeah, sorry sa mga fans ng Fantastic Four. Kahit yung powers nila hindi masyadong na-highlight eh. Kasi si Sue Storm, 'di ba nagiging invisible siya? Hindi naman siya hindi na-highlight doon yung pagiging invisible woman niya eh. Meron siyang cosmic power, 'di ba? Yun lang yung nagagamit niya. Ginagawa niya invisible yung ship nila, tapos yung pinanggamit niya pang ano kay Galactus. Na-highlight siya somehow, like in a creative way. Pero isa lang yun, yung pregnancy. Di ba parang, Oo, yun, oo. since nagiging invisible siya, nakita yung baby sa loob ng tiyan niya. So, Pero yun lang yun. still, kung superhero, dapat makikita sana sa movie na ginagamit yung superpowers, to save people. Kasi superhero ka nga eh. 'Di ba? Kahit yung kay Reed Richards, hindi rin na-highlight ng sobra yung ano niya, yung pagiging stretchable niya, 'di ba? Ginamit niya lang yun sa combat, sa battle nung kay Galactus na. Pero hindi naman natin nakita sa film. Si Human Torch, yun nakita. Lagi kasing ginagamit yung powers niya. Saka si The Thing. Anyway, 4 naman kasi sila kaya mahirap din anuhin. Pero si James Gunn nagawa niya effectively dun sa Guardians of the Galaxy, yung strengths and nung mga superheroes nila Star-Lord, nila Gamora diba? Kasi kahit na hindi overpowered yung main character, parang nagawa ng paraan kasi alam mo yun, kumbaga parang mga ninja na gagawa ng paraan para maging tactical yung mga method nila pagdating sa fighting the enemy. Na hindi naman kailangan na Dragon Ball na may powerful spirit force ka. Dapat through tactics madedefeat mo yung kalaban. Yun nga yung problema. Bakit smartest man alive hindi ka nakaisip ng ibang tactics na maayos kesa. But anyway, ayun. Pero maganda. It's still a good film to watch. Worthwhile pa rin naman siya. Nakaka-enjoy din. Pero yun lang, may mga hindi lang siya katulad ng Superman na talagang habang pinapanood mo yung Superman na wala kang time sa Superman to criticize it or to find something na i-criticize mo eh. Kasi kahit si Lex Luthor sa Superman, bago. Ang galing-galing ng pagkaka-portray kay Lex Luthor. Talagang ultimate, kahit sa comics kasi si Lex Luthor is ultimate hater lang talaga eh, diba? Galit na galit lang siya kay Superman. Yun lang. Kaya yun yung motivation niya para talunin si Superman. Tama ka dyan. And hate comes from insecurity. Parang ayun talaga yung nakita ko sa character. It's a highly insecure villain na pinakita doon. Galing. Which is, gano'n naman talaga si Lex Luthor. Sorry Tom kung na-spoil ka sa namin, sa kwentuhan about kay Superman and Fantastic Four. Problema yan. So speaking of mga fantards dyan, sa mga Nolan fantards, so yeah, don't worry. We will talk about Oppenheimer. Yeah. Ikaw Tom, ano tayo? Wrap up tayo Tom. May sabihin ka? Final words? Sa driving fundamentals. Hindi ko alam yung ending tagal na rin kasi. So, isa na namang episode ang natapos. And thank you so much for being part of our conversations, stories about yung nililist namin sa politics but eventually napupunta doon. Yung mga mga movies, yung mga genre na gusto namin. At ito, regarding sa recent movies na napanood ng mga kaibigan ko na na-spoil nila. So, yun. So, thank you so much. At hopefully nagustuhan yung episode na to.